Isang set-up daw ang inilunsad na operasyon ng 5 pulis Maynila na nauwi sa pagkamatay ng tricycle driver na si Robin Villarosa. Yan ang ibinunyag ng isang alias Dagul na kaangkas daw ng biktima sa kanyang tricycle nung nangyari ang Bimanoy rob-out. Napag-alaman naman ng GMA News na dati nang kinasuhan ng child abuse ang napatay na tricycle driver. May report si Emil Sumangil. Ang lalaking naka-backride sa tricycle na minamaneho ni Robin Villarosa at biglang lumundag mula sa motorsiklo at tumakbo sa ibang direksyon nang makita ang mga pulis. Lumutang kanina sa NBI at nagpakilalang si Dagul. Nitong Sabado pa raw siya nasa NBI dahil sa labis na takot para sa kanyang buhay. Ayon kay alias Dagul, set up ang inilunsad na police operation. Siya raw mismo ang kinausap ng 5 pulis Maynila para kay Robin na pinagkakanap ng mga pulis dahil sa pang-hold up. Si Robin po kasi yung nang-hold up sa UST. Kaya po gusto po nilang makuha si Robin. Kaya ang ginawa ko po, pinaset up ko po. Pero yung hold up po nangyari, hindi po totoo. Kasabwat po yung gagawad po dun. Na kunwari, in-hold up ko po siya, pero binigay niya lang sa akin yung bag. Kino-corroborate niya yung mga binitawang statement nitong ating main witness. Through the help ng ating mga personnel sa NAPOLCOM, madali nating na-locate at na-convince na mag-cooperate sa atin ang ating witness. July 12 daw, 2 araw bago itumba si Robin. Kinontrata na raw siya ng grupo ni Nagulod, PCP Commander, Police Senior Inspector Romel Salazar upang maglunsad ng senaryo ng kunwari holdapan kapalit ng 20,000 piso. Pinapunta ulit ako sa PCP Gulod para bigyan po ako ng drugs. Para bigyan si Robin, para maengganyo na sumama sa akin. Pinahiram pa raw siya ng mga pulis ng baril na pag-aari ng tinawag nilang hepe para ito'y paputukin ni Dagul at maging kapanipaniwala ang senaryo. Yung umalis na po kami ni Robin, nakaharang na po yung mga pulis doon. Tapos pinatakbo na po ako. Ang alam kong plano po siya, ang uhulihin lang po namin si Robin. Pagsakay ko po ng sasakyan ni Sir Salazar, may narinig na lang po akong putok. Sinampakan na ng murder ng 5 pulis Maynila na isinasangkot sa rob-out. Itinuturing ng NBI at Manila Police na mabigat ang statement na binigay ni alias Dagul sa NBI at PNP na itinuturing na missing link sa kasong ito. After this, we'll be together with the NBI and our homicide section of MPD, we'll be submitting this statement coming from our additional witness to the prosecutor's office. We believe that this development will strengthen kung ano man ho yung aming na-file na case. Posibleng masampahan din ang kaso ang konsehal na si Steven De Leon dahil sa insidente. Nauna nang sinabi ni De Leon na biktima na siya ng holdapan. Holdapang lumalabas ngayon na moro-moro lamang. Sinubukan ng GMA News na makapareham siya ngayong araw pero patay ang telepono nito. Samantala, eksklusibong nakakuha naman ng GMA News TV Quick Response Team ng dokumentong nagpapatunay na may kasong child abuse si Robin Villarosa. Dati na rin sinabi ni MPD District Director Chief Superintendent Rolando Nana na may makakaso ng pang-hold up si Villarosa. Sa certification na ito ng Barangay 452, Zone 45 sa Maynila, nakasaad na may criminal case si Villarosa bilang paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Sa ngalan ni Barangay Chairman Zoe Chua, pirmado ito ni Kagawad Freddy Bukad Jr. Nang makapanayam si Bukad, napag-alaman na pamilya pala nila ang mismong nabiktima ni Villarosa. Tinuruan umano ni Villarosa ang kapatid ng Kagawad na magnakaw, kaya't nang malaman nila ito, naghain sila ng kaso. Ginawa yan sa kapatid ko. Nung 15 years old na yung kapatid ko ngayon, 12 years old siya nung ginawa niya ng hindi maganda. Ginamitan niya ng pananakot, pinakitahan ng mga baril, pinakitahan ng balisong, para lang takutin yung bata na gumawa ng hindi maganda. Nagharap na rin po sa RTC Branch 9 sa Manila po. Yung sinampa po namin criminal case. Ang naulilang pamilya ni Villarosa, wala pang pakayag kaugnay nito pero dati na silang nanindigang inosente si Robin sa mga unang kasong ibinintang sa kanya. Emil Sumangil, GMA News.